to show that God is your top priority, serve God by serving others. So, kailangan nating maglingkod, paglingkuran ang Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba. So, sa mapagpalang umaga po sa ating million viewers, Doña Erlyn Mercado at Doña Melissa Ligaspi. So, ito yung sinasabi sa banal na kasulatan. Colossians chapter 3, verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human master. So, ibig sabihin, lahat ng aspeto ng ating buhay, ano man ang gagawin natin, gawin ito ng buong puso para sa gumagawa, para sa Panginoon, at hindi para sa mga Panginoon ng tao. Hindi sa mga tao tayo gumagawa. So, sa Diyos tayo gumagawa. So, kaya nga ito yung one way to prioritize God by serving others with love, humility, and compassion. When you serve others, you reflect God's love and glorify Him. So, kaya nga ito yung ginagawa natin sa lahat sa ating kapwa na ginagawa natin, na ang ginagawa natin kahit tayo gumagawa sa gawaing bahay, ginagawa natin ito para sa Panginoon. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan, tulad na lamang sa halimbawa ng ating Panginoon Kristo. Hinugasan niya ang mga paa ng mga disipulo. Sabi dito, John 13 verse 12, na matapos niyang hugasan ang kanilang mga paa, isinuot niya ang kanyang mga damit at bumalik sa kanyang lugar. Naintindihan mo ba kung ano ang ginagawa ko para sa iyo? Tanong niya sa kanila. Sa verse 13, tinawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama nga sapagkat iyan nga ako. Sabi ng Panginoon Kristo. Verse 14, ngayon na ako at ang iyong Panginoon at guro ay naghugas sa inyong mga paa, kayo rin ay dapat na maghugasan ng mga paa sa isa't isa. So ito yung kababaang loob at pamumuno ng paglilingkod ng ating Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ng paghuhugas ng mga paa sa kanyang mga disipulo, ang Panginoon at Guro ay nagpakita ng pagpapakumbaba, pagmamahal at pamumuno ng lingkod, na nagtuturo na ang kadakilaan ay dumarating sa pamamagitan lamang ng paglilingkod sa iba. So kaya nga sinasabi sa verse 15, nagbigay ako sa inyo ng halimbawa na dapat ninyong gawin gaya ng ginagawa ko sa inyo. So ito yung example, halimbawa, na dapat nating tularan. Tinawag tayo ng Panginoon Kristo na kanyang mananampalataya. Ang kanyang halimbawa sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba ay nang may pagpapakumbaba, pagmamahal, anuman ang katayuan or posisyon na sa lipunan. So kaya nga sinasabi pa niya sa John 13 verse 16, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang aliping hihigit sa dakila kaysa kanyang Panginoon. Ni ang sugo ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Sa verse, so ito yung no one is greater. So ibig sabihin, our Lord Jesus Christ remind the disciple that no servant is greater than their master, emphasizing the importance of humility, equality, and mutual service within the body of Christ. So kaya nga ito'y sinasabi na pinaalalahanan tayo ng Panginoon Kristo na walang lingkod na mas dakila kaysa kanyang Panginoon, na binibigyan din ng kalagahan ng pagpapakumbaba, pagkapantay-pantay at paglilingkod sa isa't isa sa loob ng katawan ng Panginoon Kristo. Kaya't sinasabi pa niya sa verse 17, now you know that these things you will be blessed if you do them. So ibig sabihin, magiging pagpapala tayo kapag pagpapalain niya tayo kung gagawin niya ang ginagawa ng Panginoon Kristo na magpakumbaba at maglingkod sa iba. So ano pa ang sinasabi? Blessing in obedience. Ito yung pagpapala dahil sa pagsunod. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, ang pagpapala, ang tunay na pagpapala ay dumarating hindi lamang sa pagkaalam na sa mga turo ng Diyos, kundi yung pagsasabuhay nito sa pamamagitan
ng paglilingkod at pagmamahal sa iba. So kaya nga't ito'y sinasabi sa magandang balita, ano yung dapat nating gawin bilang mga mananampalataya? Paano natin ito isasabuhay sa lahat ng aspeto ng ating buhay? So kailangan natin na ito yung paglingkuran ng iba ng may pagpapakumbaba. Humanap ng mga paraan upang mapagpagkumbaba ang iyong paglilingkod sa iba sa iyong pang-araw-araw na buhay na sumasalamin sa puso ng habag at pagmamahal ng ating Panginoon Kristo. So kailangan din natin na practice what you learn. So ibig sabihin, isagawa ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga turo ng Panginoon Kristo sa praktikal na paraan. Hindi lamang sasabihin, naniniwala ako Lord, pero hindi mo naman sinasabuhay. So kailangan natin na yakapin ang pagpapakumbabaan, iwasan ang mapagmataas o paghahanap ng katayuan at sa halip, yakapin ang kababaang loob na tinularan natin ang Panginoon Kristo. So kaya nga't ito'y sinasabi na itinuturo sa atin na ang tunay na kadakilaan sa kaharian ng Diyos ay matatagpuan lamang sa paglilingkod sa iba, pagsunod sa mga halimbawa, at pagpapakumbaba at pagmamahal na di makasariling pagkilos tulad ng Panginoon Kristo. Kaya nga ito yung sinasabi na inuna ng Panginoon Kristo ang paglilingkod sa iba, maging ang paghuhugas sa mga paa sa kanyang mga disipulo. Sa pagsunod sa kanyang halimbawa, ipinapakita natin ang pag-ibig ng Diyos ay aktibo sa ating buhay.